Nasa isang silid kami. Makipot, mababa ang kisame. Ang ilaw ay mula lamang sa isang maliit na bintana na halos ayaw pumasok ang araw. Sarado ang pinto, sarado ang mga bintana, at higit sa lahat, sarado ang aming mga puso. Hindi kami nagkukwentuhan, hindi kami nagdadasal, hindi rin kami nagtatalo. Kami ay nagtatago. Sa bawat yabag sa labas, akala namin ay sundalo. Sa bawat sigaw sa malayo, akala namin ay kami na ang susunod. Ang mga kamay naming minsang humawak sa kanya, ngayon ay nanginginig. Ang mga bibig na minsang sumigaw ng Hosanna, ngayon ay hindi makabuo ng isang panalangin. Si Pedro ay nakaupo sa sulok, hindi siya tumitingin kanino man. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha, parang pilit kinakalimutan ang alaala ng 3 ulit na pagtanggi. Hindi siya umiiyak ng malakas, walang hikbi, walang sigaw. Tahimik, mabigat. Parang bawat luha ay may kasamang salitang patawad. Walang lumalapit sa kanya, hindi dahil wala kaming malasakit, kundi dahil pare-pareho kaming may kasalanan. Ang isa ay tumalikod, ang isa ay tumakas, ang isa ay nagduda, ang isa ay nanahimik. At ako'y nandoon lamang, nanunood, nabubuhay sa pagitan ng takot at hiya. Matagal ang katahimikan bago nagsalita si Tomas. Hindi galit ang tinig niya, hindi rin mapanghamon, kundi isang pagod mula sa kanyang puso. Kung siya ang Mesiyas, mahina niyang sabi, bakit niya hinayaang mamatay siya? Walang sumagot. Hindi dahil wala kaming sagot, kundi dahil lahat kami ay may parehong tanong. Akala namin ang Mesiyas ay magtatagumpay sa espada. Akala namin ang tagumpay ay hindi dumadaan sa krus. Hindi namin inisip na ang pag-ibig ay pwedeng mas malakas kaysa kamatayan. Sa gitna ng aming katahimikan, parang may hangin na dumaan sa silid, hindi malamig, hindi mainit, kundi pamilyar. At may mga salitang bumalik, mga salitang minsan naming narinig pero hindi namin pinakinggan. Mga salitang akala namin ay talinghaga lamang. Gigibain nila ang anak ng tao, ngunit sa 3 araw, ako'y babangon. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita, ngunit may kakaibang saya sa dibdib. Hindi pa pag-asa, hindi pa paniniwala,
isang baka lamang, isang paano kung. Lumalim ang gabi. May ilan sa amin ang nakatulog, hindi dahil payapa ang puso, kundi dahil pagod na sa pagkatakot. Ang iba ay gising pa rin, nakatingin sa kisame. Binibilang ang mga bitak sa pader para lang hindi mag-isip. Ako'y lumapit sa bintana, sumilip sa madilim na kalye ng Jerusalem. Ang lungsod na minsang sumigaw ng papuri, ngayon ay tahimik, parang may tinatagong lihim. Hindi kami handa nang unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga. Ang dilim ay hindi biglang nawala. Unti-unti itong umatras, parang takot na gaya ng aming nararamdaman. May kumatok sa pinto, 1 beses, 2 beses. Tumigil ang aming mga puso, walang gumalaw, walang huminga. Mula sa labas, may tinig, pamilyar, nanginginig, isang tinig ng babae. Hindi pa namin alam kung ano ang dala niyang balita, ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na muling gumalaw sa loob namin. Hindi tapang, hindi plano, hindi direksyon, kundi pag-asa. Samahan mo ako sa isang maiksing panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, sa likod ng aming mga saradong pinto, kapag ang takot ang mas malakas kaysa sa aming pananampalataya, lumapit ka sa amin. Kapag kami puno ng pagsisisi, pagdududa at katahimikan, ipaalala mo na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Turuan mo kaming maghintay sa pagitan ng krus at muling pagkabuhay, manalig sa iyong mga pangako at kumapit sa munting pag-asang ikaw ang muling bubuhay. Buksan mo ang aming mga puso gaya ng pagbukas mo ng libingan at dalhin mo kami mula sa dilim tungo sa liwanag. Amen.